mag-withdraw kayo ngayon? Giving Ang very reason, ang pinaka-main reason ng withdrawal ko is to avoid the government is spending another 132 billion para lang sa balota ko. Ngayon, kung hahayaan ko sila na i-shred yung 6 million balot na print na para lang sa kapakanan ko, hindi ako mabuting tao nun. Para saan pa at naging good Samaritan tayo? So, yun lang. Muli namin babaguhin yung database ng COMELEC. At the same time, babaguhin, sisirialize muli namin ng mga balota. At the same time, yung mga ballot faces muli namin babaguhin. Pero at least, hindi pa nagsisimula ng printing ng balota. So baka kung sakali magsisimula kami ng printing, umaga ng Lunes. May effect pa rin siya. Yung araw lang naman ang effect. At least walang effect sa gastos. Kung gastos sa pag-uusap. Gano'ng kalaking tulong, Chairman, yung ginawa ni Senator Francis Leo Marcos? Napakalaking tulong sa part ng COMELEC yan sapagkat kaya hindi na kami pinahirapan. Isipin nyo yung sinasabi ko nga sa inyo, paano kung nag-i-imprenta tapos may mga nagbibito. Wala naman kayong problema, may imprenta, nakalagay ang pangalan. So siyempre, sa part ng mga botante, baka nga nalito sila, dalawa yung Marcos, so malaking tulong din yan. Hindi lang doon sa kandidatura ng binabanggit na ng kandidato, pero sa part din ng COMELEC na gusto natin laging maayos ang ating halalan. So Maraming salamat, Chairman. Hindi na ako magtatagal, ha? Ay, thank you. Formal kong i-withdraw ang aking kandidatura sapagkat gusto kong tulungan ng COMELEC na huwag nang gumastos ng daan-daang milyon para sa pagsishred ng 6 na milyong balota. Yun po ang pinaka-main reason ko. Maraming salamat po sa inyo at marami pa naman ng eleksyon. Salamat po! Wala ho yung kinalaman. Wala rin ho yung kinalaman sapagkat ito ho ay nag-ugat pa nung February 2025. Nung pa ho ito nag-ugat, itong pagpapile ko sa Korte Suprema ng aking apila. Nag-ugat ho ito nung, 2024 pa, November. Tapos, ginran po ng Korte Suprema yung aking apila. Ako po ay pinayagan ng Korte Suprema na maging tumakbo bilang senador noong 23 of January 2025. So malayo ho. Wala hong kinalaman dito yung kiniklaim nila Makagago. Wala hong kinalaman yan. Wala rin hong kinalaman itong desisyon ng Korte Suprema sa pagkakanlong nung uhuging vlogger na si Makagago sa pagkakanlong at pagtatago at pag-i-endorso niya ng peking abogado, peking law firm, at maraming existing na warrant of arrest. Di po ba? So, hindi naman ho sinabi ng Korte Suprema na ako'y makukulong. Ako lamang ho ay pinagmumulta. At tayo po ay agad tatalima sa kautusan ng ating kagalang-galang na at kataas-taas ang hukuman. Yan. So, mga kapatid, sa mga supporter ko, wag ho kayong mag-alala, ito ho ay walang kinalaman doon sa uhuging vlogger na si Makagago. Wala ho itong kinalaman doon sa kanilang mga pinaggagawa. Wala rin ho itong kinalaman doon sa pagkakanlong at pag-i-endorso ni Makagago ng peking abogado, peking law firm, na kung saan ito po ay puganteng kriminal, si alias Susan Yance at maraming aliases, para makapanloko ng napakarami pang mga OFW at mga Pilipino. Ito yung damit na ginamit ko nung ako'y nakakulong. Yan. Mga nag-i-uniforme ko nung ako'y nakakulong. Ang nangyari ay may bumibili ng 1 milyon ng isa. Pipirmahan ko lang daw at magkakaroon doon ng video.